Inaresto na si Pangulong Kuting Jr. matapos sa mga mabibigat na kasong isinampal laban sa kanya. Samantala, inamin ng kanyang kapatid na si Sen IB na may mga pagkukulang ang literato ni Kuting. Dahil dito, naghahanda na ang kampo ni Vice Presidente Inday Sara Duterte para sa kanyang pagupo bilang bagong Pangulo ng Pilipinas. Ayon sa ulat, ang pag-aresto kay Kuting ay nag-ugat sa mga serye ng mga investigasyon na isinagawa ng Korte Suprema ukol sa umunoy katiwalian at maling pamahahala. Habang nagbubunyi ang ilan, inamin naman ni Sen Aimee na may mga maging pagkakamali ang kapatid sa pagharap sa ilang isyu ng bansa. Sa gitna ng kaguluhan, nananatiling kalmado si VP Sara na handang gampanan ng tungkulin bilang susunod na Pangulo upang matiyak ang maayos na transisyon ng kapangyarihan. Sa harap ng mabilis na pangyayari, nananawagan ng publiko sa pagkakaisa at katarungan habang umaasa ang sambayanan na ang pag-upo ni VP Sara ay magdadala ng bagong dediksyon para sa bansa. Marami pa rin ang tatanong kung ang mga kaganapang ito ay magdudulot ng tunay na pagbabago. Sa kabila ng lahat, umaalingaw-ngaw ang panawagan ng taong bayan para sa malinis at tapat na pamamahala. At yan ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at ihit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga silip ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Ano lang, talagang magbigay lang. Wala kang maikuha na OBP o mukha ni BP Sara. In contrast naman, dito sa mga ginagawa ni Congressman Saldico, nako, pati mga heavy equipments na nandun sa baha, grabe, ako Bicol Party List. Congressman, Office of the Speaker, Congressman Romualdez, Relief Operations, pagka alalaking mga tarpaulin. Ano ba yan? So, dito mo makita yung it speaks of the heart, yung puso, yung karakter. Yung isang grupo, ang iniisip nila yung credit, yung makita ng taong bayan na galing sa kanila yun. Itong isang grupo naman, wala lang. Basta gusto lang tumulong. Hindi niya ipakita yung mukha niya, hindi niya ipakita yung kanyang opisina. Bahala na ang taong bayan. So, yun po, doon mo makikita yung pagkatao ng isang politiko. Yan na po, ang Tatak Duterte. Malala ko nung DepEd Secretary pa si VP Sara, pinapatanggal niya yung mga tarpaulin sa mga eskwelahan na nandun yung mukha niya. Ayaw niya. The same thing with the PRRD. Ayaw niya ng mga paipal tarpaulin. Kabaliktaran dito sa dalawa. Okay, may napanood ako na video. In-upload ni Duterte TV, isang magaling na DDS vlogger. Nako, ayun, kinastigo niya, sinabon niya ang mga politiko na naglalagay ng epal. Sabi niya, ayuda nga, pinopolitika nyo pa. Kung gusto nyo, ilagay nyo na lang inyong pangalan mukha sa sabon, sa shampoo. Salamat, Duterte TV. Patuloy mo lang ang ginagawa mo, kaibigan, at nakakatulong ka sa taong bayan para malaman nila ang katotohanan. So, enjoy kayo sa videong ito ni Duterte TV. Yun na nga mga kabayan, at ngayong araw nga ay napakalakas pa rin ng bagyo. At hanggang sa mga oras na ito ay talagang humahagupit yung lakas ng hangin. Ramdam na ramdam natin dito, kahit dito sa lugar namin, napakalakas talaga ng hangin at ng ulan, mga kabayan. Paano pa kaya dun sa mga probinsya na talagang tadaanan ng bagyo, mga kabayan? At kung atin yang babalikan yung mga nakarang video natin kaugnay nga sa hindi pagiging handa ng gobyerno ni Bangag Jr. Kung kaya nahihirapan yung mga probinsya, di ba? Galing na rin sa kanya mismo na ang mga relief goods o yung mga tulong ay hindi na makapasok kasi baha na talaga, mga kabayan. Ganyan po kawalang kwenta ang gobyernong ito. Diba? Dapat nga, sabi ko nga sa inyo, October 21 pa lang,
October 22. Alam na natin na papasok yung bagyo, mga kabayan. Di ba? Pero anong ginawa ng gobyernong ito, mga kabayan? Wala pong ginawa. October 3, October 22, baha na ang Bicol nung gabi. Pero October 23, doon pa lang doon pa lang sila nagkaroon ng pagpupulong at ng pagpaplano. Ang matindi nito, mga kabayan, bumabagyo na, mga kabayan. Kailangan na nung mga relief goods, nung mga tulong dyan sa probinsya, lalo nila sa Bicol. Pero anong ginagawa ng ibang mga politiko? Tingnan nyo to, mga kabayan, nasa gilid ko. Usahin nyo, Office of Speaker Martin Romualdez, relief operation for the victims of Typhoon Christine. Diyos Ginoo man yun. Mga kabayan, nagawa nyo pang magpa-print. Imbis na itulong nyo na lang sana yung pagpapaprint nyan, trapong-trapo talaga, mga kabayan. Ipiprint mo pa, sana diniretso mo na yan. Ano bang kaibahan nun kung may print o wala? Napakatrapo ninyo. Kalamidad na. Binabagyo na yung mga probinsya. Pusang gala, na isip nyo pang mag-print nyan. Sa bulsa ba nila? Pero ng taong bayan din yun. Ba't ilalagay mo pa yung pangalan mo, Bantakin mo. Magpapadala ka ng mga relief goods. Pusang gala, hantayin mo pang ma-print yan bago pumunta doon. Saan ka ba nakakita diba? Kung di ka ba naman isa't kalahating engot, grabe, napakatrapo, mga kabayan, Isa ba to? Tignan ninyo, mga kabayan, sangga lang yan, Sa gilid, meron pa. Ganun pa rin. For the victims of Typhoon Christine. Hindi ba under yan pag walang nakaprint dyan? Hindi ba gagalaw yan? Hindi ba magagamit yan pag wala yan? Na kailangan talagang i-print yan para ipamukha sa mga taong bayan na galing kay Martin Romualdez yan. Bakit sa bulsa ba na galing yan? Ang tindi talaga ninyo. Alam mo sino nag-post yan? Si Saldico. Anong sabi ni Saldico? Ready na to deploy na ang truck ng relief goods mula sa Ako Bicol Party List. Baka hinayo pa kayo. Mantakin mo. Kailangan pang i-print. Ayun na. Ako Bicol Party List. Ako Bicol Party List. Diba? Party List ni Saldico na puro trapo. Kailangan, hindi kasi gagalaw yan, mga kabayan. Yung truck na yan, hindi gagalaw yan kapag hindi nakabit yung tarpaulin. Yan yata yung special dyan sa sakyan na yun, Kumbaga, talagang kailangan mong kabitan ng tarpaulin na galing talaga yan sa Ako Bicol Party List, no? Na galing kay Saldico at kay Martin Romualdez. Di ba? Kasi hindi yan gagalaw pag wala yung tarpaulin, mga buwaka ng ina ninyo. Ito ba? Pati ba naman yan? Pati ba naman yan? Pati yung tagahakot ng basura, kailangan may pangalan ninyo. Doon ba sa relief goods na binigay ninyo, may mga brief ba doon? Nandun ba yung picture na, yun ang gusto ko Yun ang gusto ko. Yung picture ni Romualdez, nandun sa gitna ng brief ko. Di ba? Yung picture ni Saldico, nandun sa pinakagitna ng brief ko. Pagawa nga, mga pagawa. Tapos yun ang ipamigay ninyo. Diba, total, trapong-trapo kayo syempre, kailangan namin ng brief ngayon, Bagyo, wala na kaming brief. Paggawa nga ako ng brief, yung may picture ni Romualdez sa gitna. Tsaka ni Saldico. Diba, lahat na lagyan ninyo. Kulang na lang, pati yung delata, ilagay niyo yung mukha ni ni Saldico tsaka ni Romualdez Pati delata, Pati yung baka gusto nyo yung Lucky Me, palitan nyo na rin ang mukha ni Romualdez dyan. Palitan nyo na rin. Hindi na kayo nahiya. Ano ba pwede nyo palit? Napkin, yan. Doon sa napkin, i-print nyo na rin yung pangalan ni Romualdez. Romualdez napkin, yan. Diba? Mukhang maganda yun Ano pa ba? Hindi kasi, nakakaya naman sa inyo diba? Hindi gagalaw yung truck na yan pag Hindi gagalaw yung truck na yan pag walang pangalan ni Romualdez, diba? Isagad-sagarin nyo na. Lagay nyo na doon, diba? Shampoo, diba? Romualdez shampoo. Print nyo na. Diba, nakakahiya naman sa inyo. Ano pa? Diba?
Pero pinakagusto ko doon yung brief tsaka panty. Yung brief tsaka panty, lagyan nyo ng pagbumukha ni Saldi ko tsaka ni Romualdez. Para alam namin na galing sa inyo. Ha? Gusto mo yung 500 eh. Palitan mo na si Ninoy dun eh. Tsaka si Cory. Ha? Straightforward. Now, it was all about winning, sinabi niya sa akin. 20 October, nag-file ako. Pagdating ng late October, after deadline ng filing, tumawag sa akin si Senator Amy Marcos. Sabi niya sa akin, pwede ka ba tumakbong Vice President? Sabi ko sa kanya, alam mo, hindi ko pa narinig ever na sinabi sa akin na tumakbo akong Vice President. Sabi ko, bakit mo ako nire-request ngayon na tumakbo ang Vice President? And I'm happy that she was honest enough to say, kasi matatalo kami ni Lenny kung hindi mo dalahin ang Bisaya. It was very straightforward. Now, it was all about winning, sinabi niya sa akin. So sabi ko sa kanya, Bisaya naman day ang ato ang giistoryahan dinhi. Tawagan ninyo si Bato de la Rosa. Ask him to slide down to VP. Tumatakbo siyang president. And then ang answer niya was, nah. And then I told her, well, ask PRD to run as your vice president. And then she said, well, that's a closed book already kasi tumatakbo si BG. So, ask BG to run as your vice president. Mga Bisaya na tanan. And then she said na, I don't think kayanin na manalo kami kay Lenny. And then I said, ask Manny Pacquiao to slide down. He's already running for president. And she said, we already did. And Manny Pacquiao told us that God asked me to run for president. So how can you argue with God? Totoo yan. I don't think she will deny that. Very straightforward naman si Senator Amy Marcos eh. Mainit na siya ngayon. So, I said, sabi ko, it's never been talked about. I need to talk to my family and I need to see kung mananalo ba ako for Vice President. Because I've never seen my numbers as Vice President. And then she said, okay, let's talk about it. And then, early November, nandun ako sa Cebu. Pumunta ko Cebu, nakita niyo yun, di ba? For an event. And, nandoon din sila. Hindi ko alam kung bakit sila. When I say sila, si BBM, tsaka si Senator Amy. And, nag-request sila ng pag-uusap din. So sabi ko, okay, mag-usap tayo. Nagkita kami sa bahay ni Martin Romualdez. Kasi gusto umeksena ni Martin Romualdez, gawa siya ng party-party ko noon na birthday. And then pag-upo ko doon sa, I think you see the pictures. Umupo ako sa couch, nasa tabi ko si BBM. Sinabihan ko siya, huwag ka maniwala sa kanila. Huwag ka maniwala sa mga taong nagsasabi sa iyo na tatakbo akong president. Hindi ako tatakbong president, sinabi ko na yan. So sabi niya, yes, I know. Sinabi mo na rin yan noong pumunta kami during
birthday ko. May 29 nata sila pumunta sa Davao. So okay na yon. And then we had another meeting na wala na si Martin Romualdez. Kasi, hindi naman talaga siya kasali. Sinisiksik lang niya yung sarili niya. Totoo yan. Ito yan. Papunta tayo kay Martin mamaya. Gusto nyo? Tawag sa kanya ng mga kasamahan niya doon sa house, Tambi! Anyway, nagkaroon kami ng ibang meeting. Sa Cebu pa rin. Face to face. Ako, BBM, Senator Amy, and one other person. He's a private citizen. Hindi ako nagpaalam sa kanya na sasabihin ko na nandoon siya. So may isang tao pa doon who can say that this really happened. So sabi ko, again, I've not seen my numbers. Kung mananalo ako. Sabi ko, okay lang sa akin tumakbong Vice President. Sabi ko, number one, siguro man ma-reduce konti ang disappointment ng mga tao sa hindi ko pagtakbong President. I think maiintindihan na nila. And ito na lang yung i-offer ko sa kanila mag-Vice President ako. Number two, madaming big ticket projects. Si PRD, sa build. At that time, na gusto ko sana makita na magawa para sa bayan. Kasi hindi natapos. Kasi kulang nga talaga ang 6 years. So sa ngayon, magte-third year na tayo, wala pa tayong nakikita na big ticket projects, di ba? For 2028, huwag na kayong mag-expect na meron kayong makita. Kasi it takes more than 6 years to prepare for a big ticket project. So sabi ko, and sinabi ko sa sarili ko, bata pa naman ako, hindi naman ako nagmamadali, wala naman akong papupuntahan. And naisip ko, I cannot do anything more for Davao City. Number 4 na kami. And naisip ko, I don't think kaya ko siya i-elevate to number 3, number 2, number 1. Hanggang dun lang yung kaya ko gawin. So, ibibigay ko sa iba, maybe they have more ideas, more innovation para mapagawa nilang number 3 ang Davao sa buong Pilipinas. So, I said, okay, I need to see my numbers. Sabi nila, okay, we can do a quick and dirty survey. Sabi ko, oh, sige. Sabi ko, gawin nyo. And then you come back to me kung ano ang mangyayari. So, nagpagawa sila, and then tinawag nila ako. Sabi nung nag-survey, ito yung survey, okay naman, sabi nung nag-survey, wag lang kayong maghiwalay, mananalo kayong dalawa. Ito yun. Hindi pwede mag-picture, pero pwede ko ipakita sa inyo mamaya. Kinoveran lang namin yung mga private citizens dito sa photo na ito. Ito, pinresent yung survey. May cover lang yung mga tao na private citizens. Ang nandito, Senator Amy, Governor Claude Bautista, Congressman Claude Bautista, former Mayor Luigi Quisumbing, Attorney Vic Rodriguez, Inday Sara, the infamous Vice President, BBM Sandro Marcos. Pwede nyo tingnan mamaya. Bawal mag-picture ha. Okay. So sabi ko, okay, balikan ko kayo, kausapin ko pamilya ko.
Kinausap ko, mama ko. Kinausap ko yung dalawa kong kapatid, si Paulo at si Baste. Umupo kaming apat. Sabi ko, takbo akong Vice President, ito yung mga rason. Sabihin niyo sa akin, bakit hindi ako tumakbong Vice President? Wala man sila sinabi. Ang sinabi lang ng mga kapatid ko, anong matulong namin sa iyo. And then sabi ng nanay ko, okay, sige. And then, sumulat ako ng letter. In-address ko kay PRD. Sinabihan ko yung kapatid ko, si Baste. Kinausap ko siya. Sabi ko sa kanya, kaya mo ba ang gawing number 3 itong Davao City? Kaya mo bang saluhin? Kasi kung hindi mo gusto, di mo pa kaya, hindi ako tatakbong Vice President. Sabi ng kapatid ko, kaya ko, gagawin namin. Okay, tumakbo kang Vice President. So sabi ko sa kanya, okay, we're okay with you. Pakidala nitong sulat kay PRD. Sabi ng Baste, ginanon doon ni PRD, and then ginanon niya. And then he said, now, wala na akong masasabi. Diyan. So, okay lang, sir, kasi kung babaan ninyo, masyado tayong madami dito, iinit siya. So, tumakbo ko ang Vice President, alam na natin lahat yon. Ginawa ko yung kampanya, alam na natin lahat yon. Okay, so, no, hindi ko sinuway, hindi matigas ang ulo ko, hindi totoo na pinatakbo akong President, ni President Duterte. In fact, every time makita niya ako ngayon, sinasabihan niya ako, huwag ka tumakbong President. Sabi niya, yung dinadaanan mo ngayon, wala iyan. Kung ikaw ay President, mas mahirap pa. Sabi niya, maawa lang ako sa'yo. May heart pala siya. So, klaro na yan. Hindi ko kasalanan that we are on this road to hell. Hindi ko kasalanan kung hindi marunong. Kasi kung alam mo naman na may kakulangan ka, bibilisan mo yung gagawin mo para mag-catch up. Hindi ka naman uupo lang doon na parang, may kakulangan talaga ako, ganun talaga. Hindi ganyan. So that's that. And then, ito na kami ni Mr. Deception. Sabi ko sa kanya, 2 lang. Para pantay. 2 lang. Sabi ko, 2 lang. Ang request ko sa iyo. If you win, 2 lang ang request ko sa iyo. And I think, I requested this na one-on-one kami online. Pero meron akong nabasa somewhere na merong nakikinig sa side niya. Kasi nag-post yung taong yon. Pero yun yung request ko at the time. Kami lang 2. Sabi ko sa kanya, pag nanalo ka, 2 ang hingin ko sa'yo. Unang-una, yung trabaho ko. I want to work sa security sector. Kasi there will never be development kung hindi solid ang security backbone mo. Hindi ko sinabi sa kanya yan. Pero, tinanong niya ako, bakit
Department of National Defense. Sabi ko sa kanya, kasi karamihan naman ng problema ng insurgency, ng terrorism, nandyan yan sa Mindanao. Kinalakihan ko yan, naiintindihan ko siya. In fact, nung bumaba ako, insurgency-free na ang Davao City. So, naiintindihan ko siya. Yan yung gusto ko na trabaho. He said, readily, he said yes. And then, ang isa, sinabi ko sa kanya, you know, itong trabaho na ito, maiiwanan ko yung mga anak ko. Naiintindihan ko yan. Handa ako dyan. Pero humihingi lang ako ng tulong sa iyo na suportahan mo yung air travel ko. Kasi maiiwan yung mga anak ko and gusto ko lang na pag kailangan nila ako, makakauwi ako sa kanila. Kasi itong mga bata na ito, lumaki sila sa akin. Since birth, hanggang nag-decide sila na hindi na sila tatabi sa akin sa tulog. Nasa akin sila gabi-gabi. Except pag wala ako sa bahay dahil sa trabaho. So, pag sa bata kasi, hindi naman niya maintindihan na, oh anak, I have to consecrate myself into the service of the nation. Hindi mo naman pwede sabihin sa bata, yun, hindi maiintindihan yun. So sinabi ko sa kanya, supportahan mo lang yung air travel ko because I need to go home to my children. Kasi kahit na Vice President ako, gusto ko pa rin na maalala nila na nandyan yung nanay nila dahil sa loob ng bahay. Hindi naman Vice President tingin sa akin ng mga anak ko. Just plain, Mama, may kailangan ako. Mama, may problema ako. Sabi niya, yes. Dalawa lang yun. Sabi niya, yes. In fairness, hindi siya yung humindi sa DND. Hindi totoo yan na hindi binigay sa akin. Binigay yan. Nung nanalo na, sinabi ko na ito dati, ulitin ko lang. Nung nanalo na kami, nakita ko yung boto. And then I realized, sabi ko, gagawin talaga ng mga tao na ipaaway kami para masira yung partnership. Yun talaga ang gagawin. Lalong-lalo na ng mga yellow, ng mga liberal. Kasi yun yung gusto nila. So sabi ko, they will exploit this. And dahil na Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw Pilipinas!